Amen. God bless you sa ating mahal na kapatid, Blood Father, Blood Preacher, retired Second Lieutenant Al Villa. Tayo na't manalangin, may namahal. Praise Lord. Pudakilang Ama, Diyos na mapanin sa lahat, malapit ng Isus. Magandang hapon po sa iyo, Panginoon. Sa dalangin ang minamahal, ginagalang na Pastor Luis Almeida. Narito kami, O Diyos, huminang kapatawaran, lahat ng mga pagkukulang, pagkamali. Kung saan kayo supuhan, kung nagdanamal, patawarin mo kami. Sa masandaling ito kayo nagpapasalamat sa unang bahagi ng balagawain, mga papuring awitin, mga buhay na patotoo, pag-awitan iba't ibang level ng mga choir, sa pagbibigay, lahat higit sa iyong mga pasensya. Patuloy umaalib sa amin, Diyos, hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, narito sa pag-aaral ng salita. Sa kanang akin, wala po akong magawa. Ikaw aking karunungan, Panginoon. Bigyan mo ako ng bersikulo pag-aralan. Pauna mo sa amin, sa mga bisita manonood. At sawayin mo lahat ng balakid hadlang sa iyong pag-aaral sa cast out in Jesus. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakila, pagparangal, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Dubli pagalang sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Luis Almeida, the entire prophet of our loving God, sa lahat ng minamahal, mga anak, mga apo, manugang, sa pag-alaala sa buting aral at turo ng ating beloved Pastor, sa lahat ng ating mga beloved workers, beloved audience preachers, sa ating mga bisita, magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating controller instrumentalist, at mga kapatid, ating tatalakayin ngayon ay pamagatan po nating The Hungry Crowd. The Hungry Crowd, ang gutom na karamihan. Amen? Gutom na ba tayo, mga minamahal? At hindi tayo magtagal, may minamahal. Basahin natin sa Aklat ng Juan, Kabanata 6, Talatay 5 hanggang 12. At sundan natin sa Salmo 145, versikulo 14 hanggang 16. Amen, praise the Lord. From the book of John chapter 6, verse 5 to verse 12. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, Whence shall we buy bread that these may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, There is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes, that what are they among so many? And Jesus said, Make the man sit down. Now there was much grass in the place, so the man sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragment that remained, that nothing be lost. From the book of Psalms, chapter 145, verse 14 to verse 16. The Lord upholdeth all that fall, and riseth up all those that be bowed down. The eyes of all wait upon thee, and thou givest them meat in due season. Thou open thine hand, and satisfiest the desire of every living things. Amen. Kindly sa Tagalog. Amen. Ito po sa Aklat ng Juan, Kabanatay 6, Talatay 5 hanggang 12, at sa Aklat ng mga Awit, Kabanatay 145, Talatay 40 hanggang 16. Praise the Lord. Dito po sa 5, praise the Lord. Itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata. At pagkakita na ang lubang maraming tao'y lumalapit sa kanya, ay sinabi kay Felipe, Saan tayo magsisibili ng tinapay upang makakain ang mga ito?
at ito'y sinabi niya upang siya'y subukin, sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ang kaunti ang bawat isa. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, may isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sebada at 2 isda. Datapwat, gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan? Sinabi ni Jesus, inyong paupuin ang mga tao, madamo nga sa dakong yaon, kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at nang makapagpasalamat ay ipinamahagi niya sa kanilang nangakaupo. At gayon din naman, binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. At nang sila'y mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Dito po sa aklat ng mga awit. Praise the Lord. Praise the Lord. Ito po ang pag-asay mga minamahal. Inaalalayan ng Panginoon ang lahat ng nangabubuwal at itinatayo yaong susubasob, ang mga mata ng lahat ay nangaghihintay sa iyo at iyong binigay sa kanila ang kanilang pagkain sa ukol na panahon. 16, inyong binubuksan ang iyong kamay at sinasapatan ang mga nasa ng bawat bagay na may buhay. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Purihin ka, malapit ng Jesus, sa pagkabasa sa iyong banal na salita. Sabi dito, minamahal, the hungry crowd. Ang gutom na karamihan. Habang nakatayo ang mahal na Panginoon, nakita niya ang karamihan na lumalapit sa Kanya. At nakikita niya na bawat isa ay gutom na gutom. Amen? Kaya sabi niya, itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at napagkakita ang lubhang maraming tao'y lumalapit sa kanya at sinabi kay Felipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang makakain ang mga ito? Ito'y sinabi niya upang siya ay subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Nung makita ng mga Panginoon karamihan na gutom, kinausap niya ang kanyang apostoles na si Felipe. Sabi niya, Felipe, saan kaya tayo makakabili ng pagkain upang ipakain sa mga taong ito? Pero yun ay pagsubok lamang kay Felipe at dapat ding unawain ni Felipe. Amen? Ang katanungang ito, mga kapatid. At sabi sa 7, sumagot si Felipe sa kanya na hindi magkakasya ang 200 denaryong tinapay. 200 dinars of bread, hindi magkasya. Kaya sabi dito sa 8, sinabi sa kanyang isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon, Pedro, may isang bata na lalaki na may dala siya ng 5 tinapay at 2 isda. Kaya ito'y kinuha ng mahal na Panginoon at nang siya'y makapanalangin, nakakain ang lahat ng tao na kanyang nakikitang nagugutom. Amen? Unawain natin, mga kapatid. Ang mahal na Panginoon, ang ibig sabihin doon ay Ebanghelyo. Nakita niya ang karamihan sa daigdig na ito, nangangalat ang tao. Gutom na gutom at uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Kaya nang marinig nila ang pagngangaral ng ating mahal na Panginoong Yesus, ang iba ay nagsilapitan sa Kanya. Na sabi ng Panginoon, sila'y gutom na gutom. At sinabi niya kay Felipe, saan kayo tayo kukuha ng pagkain? Hindi po literal na pagkain. Dahil si Felipe nang umalis ang mahal na Panginoon, bumalik sa kanyang kaharian, sila rin ay naging mga ngaral. At doon na pag-unawa ni Felipe na hindi pala literal na pagkain ang kailangan ng mga taong ito. Dahil kulang ang 200 denaryong tinapay para sa mga taong ito. Ibig sabihin, hindi sapat, kundi ang salita ng Diyos ang may kasapatan sa bawat buhay ng tao. Amen? Kaya sabi ni Andres, bilang isang apostolos pa rin, Panginoon, mayroong isang bata dito
meron siyang 5 tinapay at 2 isda. Ang 5 tinapay na ito, mga kapatid, sabi dito, the 5 barley loaves is cheap bread and 2 fish. And the 2 fish, meaning it is a food of the poor. Pagkain ng isang mahihirap na tao. At nang makita ni Andres ang bata, ano bang ibig sabihin ng bata? Habang nangangaral ang mga Panginoon, lumalapit ang karamihan sa kanya. May nagsitanggap ng buong puso, tumanggap ng bautismo, sumunod na may katapatan, walang reklamo, kahit gutom. Sumusunod sa mga Panginoon. Kaya nakikita ng Diyos ang kagutuman ng lahat na lumalapit sa Kanya. Ang batang ito, ugali ng isang mananampalataya ng tapat na naglilingkod sa Diyos. Dahil hindi tayo makakarating sa kaharian ng Diyos kung hindi ka maging katulad ng isang bata. At ano ba ang 5 bread na ito? 2 isdang ito. Nagsimula ang gawain ng mga Panginoon. Hindi sa lahat ng tao na kaagad tumanggap ay nagbigay ng marami. Kundi nagsimula ang propeta ng Diyos nangaral doon sa Maynila. Puro, halos lahat ng araw, gutom, mga kapatid. Mayroong iniligtas ang Diyos, pero ilan lang ang nagtapat. Ilan lang ang nagbigay na may katapatan. At yun ang ginamit na propeta ng Diyos. Dahan-dahan ipinangaral ang salita ng Diyos kumalat sa buong daigdig. Dahil sa pagkain ng isang tao mahirap. Kahit tayo, bago lumago ang gawain dito, mga kapatid, ito'y nagsimula sa 4 na pamilya. Sila'y nagbibigay doon sa Maynila. At patuloy silang nagtapat. At nagkaroon ng Bible study, nagkaroon ng krusada, at nagkaroon ng maraming bunga. Isa na tayo ngayon, mga minamahal. Kaya, anong sabi dito sa Otso? Sinabi sa kanya, sinabi ni Jesus, inyong paupuin ang mga tao sa madamong nga sa dakong yaon. Kaya't nagsiupo ang mga laki na may 5,000 ang bilang. Ang mga naglilingkod sa Diyos ay hindi lahat ng tao. Ang nakikita niyang lumalapit sa Kanya, yung naghahanap ng satisfaction, hinahanap ang tunay na kabusugan, hindi lamang literal, kundi spiritual. Kaya sabi niya, nung paupuin niya sa mga damuhan, ito'y simbolo ng mga taong makasalanan na kasama natin na bubuhay sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Sabi dito sa 11, kinuha nga ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat at ipinamahagi. Sabi dito, mga minamahal, ang ibig sabihin, mga kapatid, yung sinabi ko kanina na Jesus Christ miraculous feed upwards of 5,000 people with the contents of a very small lunch. Meaning the task seemed too large but the resources available seemed too small. Ibig sabihin, palawak ang gawain ng Diyos, pero ito'y nagsisimula sa isang bagay, sa isang maliit na pagtatapat ng isang mananampalataya na siyang gagamitin upang lumaganap ang salita ng Diyos. Hindi sa isang iglap na krusada, makakaharvest ka ng malaming kaluluwa at nagbibigay ng limpak-limpak na salapi, kaagad lalago ang gawain ng Diyos. Hindi. Nagsisimula sa isang tao. Nangangaral na butas-butas ang barong, ang sapatos, walang kinakain, iniwan ang pamilya. May pangaral lang ang salita ng Diyos. Nagkaroon ng bunga, natutong magtapat at naipalaganap ng dahan-dahan at tumawid sa Visayas at Mindanao. At ngayon tumawid sa iba yung bansa, mga kapatid. Ganyan kabait ang Diyos. Hallelujah. Kaya wala tayong dapat ireklamo sa Diyos. Wala tayong masabi
kung ano ang ating dapat na ipanumbat sa Panginoon. Wala. Dahil unang-una na, sabi dito, ang sabi ng mga eksperto, 5 taon lang ang lupa. Ngayon, or 2050, wala na. Sabi nga mga kapatid, sa Salmo, kung unawain natin ang pagkabasa dyan, bago tayo magdako dyan, yung sa 12, sabi dito, at nang sila'y mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol nung lumabis upang walang anumang masayang. Ang inutusan ang mga apostoles. Ang unang nagdalang ng ebanghelyo, maliban sa ating mahal na Panginoon, ang apostoles. Ang ibig sabihin, ang pagpapalang na tamasa mo ngayon, huwag mong sayangin. Huwag mong itapon. Dahil pupulutin niya at ibibigay sa iba. Sobra-sobra ang pagpapala nung pinakain ng mahal na Panginoon ang mga tao, lumabis pa ang pagkain, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagpapala na kulang. Magkakaroon ng shortage. Ngayon sa ating bansa, nagkakaroon ng shortage ng sugar. May mga hoarding pa. Kaya nagmahalan. Pero sabi nila ng mga eksperto, maaaring hindi na matirhan ang lupa dahil sa kainit. Pero sabi ng Salmo 145 verse 14 up to 16, sabi niya ang ibig sabihin niyan mga kapatid, hindi po yan ibig sabihin na totoo yung sinasabi nila. Sabi dito, God still sustain the universe because of His word. Habang naririto pa ang salita ng Diyos, habang naririto pa tayo mga kapatid, mabubuhay pa ang mundo because of the power of God. Because we rely on the power of God. Amen? Not in our own thought or in our own knowledge, wisdom. Yun po. Pero sila, umaasa sila sa kanilang karunungan. Sabi dito, God did not create the universe and then let it run itself without any direction or supervision. Hindi po. Hindi niya ginawa ang lupa upang iwan lang at hayaang mamatay ang lahat ng tao. Hindi mga kapatid. Ito'y minumonitor ng mahal na Panginoon. Dahil ang mga taong lumalakad dito, ang mga kaluluwa yan ay pag-aari ng Diyos. Hindi kay Satanas. Kaya pinapahalagahan po ng Diyos yan. Kaya sabi niya, dito sa mga awit may namahal, anong sabi dito? 14, inaalala yan ng Panginoon ang lahat na nangabubuhal at itinatayo iyaong nasusubasob. Nung makita niya ang karamihan na gutom, nandoon na lahat. Nandoon na rin nakaratay sa karamdaman. Nandoon na yung nangabubuhal sa mga matinding sakit. Nandoon na yung nasusubasob sa mga pagsubok, sa mga problema, nagkaroon ng depression. Sabi niya, ibinabangon niya lahat yun. Nagkaroon ng pag-asa. At kung magbibilang tayo ng patotoo, isa tayo doon mga kapatid. Isa tayo sa nangabubuhal. Isa tayo sa nasusubasob dahil sa bigat ng karamdaman. Kaya nung makita ng Panginoon, ibinabangon sila ng Panginoon. Sabi ng Malapayon sa 15, ang mga mata ng lahat na naghihintay sa iyo ay iyong ibinigay sa kanila ang kanilang pagkain sa ukol na panahon. Nung tayo makakilala nga sa Kanya, hindi naman tayo ginutom. Nung unang nakakilala tayo sa Kanya, hirap na hirap tayo sa buhay. Nang tumagal ang ating pagaglilingkod sa Panginoon, umangat ang ating mga buhay, mga kapatid. Hindi basta-basta mga patotoo na pakinggan natin. Dati mahirap lang. Ngayon, itinaas, mayroong bumagsak, pero itinaas ulit ng Panginoon. Bakit? Dahil hindi sila bumitiw. Pero kung bibitiw ka, bibitiwan ka rin ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi dito sa unahan, mga kapatid, iyong binubuksan ang iyong kamay at sinapatan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Tingnan mo. Sabi pa dito, mga minamahal, sinusuplayan niya ang bawat pangangailangan ng kanyang mga anak. Hanggat hindi tatalikod ang mukha ng Diyos, hanggat may tao na naglilingkod sa Kanya, kahit 10 lang, mabubuhay pa ang buong daigdig dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kung iisipin mo, polluted na tayo. Kaya nga lumaganap ang mga virus, mga bakterya. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nasusustain pa ang buhay ng tao sa lupa. Amen? Kaya huling talata natin, John chapter 21 verse 15 up to 17. Baka narinig yung mga awit at manunugtog. Amen, praise the Lord. From the book of John chapter 21 verse 15 to verse 17. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon Peter,
Simon, son of Jonah, lovest thou me more than this? He said unto him, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. He said to him again the second time, Simon, son of Jonah, lovest thou me? He said unto him, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. Last verse, he said unto him the third time, Simon, son of Jonah, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? He said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Amen. God bless you mga kapatid sa Tagalog. Amen. Ito po sa aklat ng Juan, Kabanata 21, talatay 15 hanggang 17. Kaya't nang makapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako nang higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa akin, pakanin mo ang aking mga kordero. Sinabi niya sa kanyang muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagan mo ang aking mga tupa. Sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya'y sinabing makaitlo, iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. God bless you mga kapatid. Purihin ka malapay noon. Dito mga kapatid, nung paalis na ang malapay noon pabalik sa kanyang kaharian, kinausap niya ang kanyang mga apostoles at sila'y pinakain niya. Sabi dito sa 15, kaya't nang mga pagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako nang higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. Hindi na unawaan ni Pedro. Nung sila'y nagkaharap, binakain sila ng Panginoon. Ganon din yung unang tao na napakaraming taong lumapit sa malapay noon. Ganon din ang ginawa niya kay Pedro. Nung sila ay mga busog, saka sila kinausap ng Panginoon. Sabi niya sa ikalawang pagkakataon, sinabi niya sa kanya muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Una, pakainin mo ang aking mga tupa. Pangalawa, alagaan mo ang aking mga tupa. Hindi lamang pagpapakain. May kasamang pangangalaga. May kasamang pag-iingat. Kaya, bakit ito sinabi ng Panginoon? Sa pangatlong pagkakataon, dahil ang tao ay gutom na gutom. Katulad din ni Pedro, katulad ng mga apostoles, nakikita ng Panginoon sa kanilang mga buhay na sila'y gutom na gutom. Kaya bago sila inutusan, pinabusog muna sila ng Panginoon. Binusog muna sila ng Panginoon para magkaroon sila ng satisfaction at malalaman nila kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng sinasabi ng malapayno. Ang sabi sa 17, sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro, sapagkat sa kanya sinabing makaitlo, iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Yan ang ginawa ng propeta ng Diyos. Kaya tayo lumago, kaya tayo pinagpala, kaya ka gumaling, kaya ka nagkaroon ng protection, kaya ka nagkaroon ng kapayapaan, kaya ka nagkaroon ng kagalakan, kaya ka nagkaroon ng pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Bakit? Dahil gutom na gutom ka. Sabi pa niya, gutom tayo sa pagpapala.
sa kabutihan, sa kagalakan, sa kapayapaan, sa pag-iingat, sa pag-ibig ng Diyos, sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng kaligtasan, dinala ng propeta ng Diyos. Wala tayo dito. Tayo'y nakabubuhal. Tayo'y nakasusubasob dahil sa kabigatan ng karamdaman na dinulot ng lupang ito. Kaya sabi ng Panginoon, anak, lumapit kayo sa akin. Yung sinabi niya kay Pedro sa pangatlong pagkakataon, doon mo mararamdaman ang tunay na puso ng Diyos. Kung paano niya itagubilin ang kanyang mga anak na may kasamang pag-iingat, na hindi basta-basta pag-iingat, mga kapatid. Tingnan mo ang ating mahal na pastor. Hindi niya kaano-ano yung mga abusayap, pero pinuntahan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Iniwan ang pamilya. Pinangaral ang kaligtasan. May palaganap lang ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa oras na ito, minamahal, habang ating awitan ng malapay noon, sa ating mga bisita, sabi ng malapay noon, lumapit kayo sa akin. Magpapahingan tayo ng Diyos. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba? Yes, Lord. Hallelujah! Muring! Wagas lagi ang mana mo, naghihintay sa pagtulog mo. Ako nangungulila sa'yo, naghahanap ng Naman kami. Di mo ba nang ikaw ay mawala? Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan ko limot ko na. Sabihin ko
kapiling ka, halika, lumapit ka. At ako nawala. Mga kasalanan ko ay iniwan ko na. Sa piling ko napayanap ka. Sa pila ay makapiling ka. At sa Pila ay makapiling ka. ganyan tayo kamahal ng ating malapay noon. Sa tatlong pangungusap ng malapay noon kay Pedro, doon mo malalaman na sabik ang Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya huwag nating sayangin ang sobra-sobrang pagmamahal na yan. Suklian natin dahil gagaan lang ang ating buhay kung nasa kanlungan tayo ng malapay noon. Kaya sa mga oras ng mga kapatid, habang kasama natin malapay noon tayong lahat manalangin. Upo dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, malapit ni Jesus, muli magandang hapon sa iyo. Sa dalangin namin, mahal na Pastor Willis Almeida, di man kami karapat-dapat o Diyos, narito kami humingi ng kapatawaran. Sa lahat tayong mga pagkukulang, pagkakamali, patawarin mo kami, mahabag ka o Diyos. Patuloy mo kaming panghawakan, palakasin, patatagin. Ingatan ang bawat isa, lalo tigit sa iyong mga magulang, sa isang buwan na kayong sambayan, sa lahat ng mga gagawa, mga ngaral, mga kapatiran, mga frontliners, sa amang dako, naghanap buhay, ingatan mo. Ang sidlabas namin, mga mahal sa buhay, na ipanakakilala sa iyo, bigyan ng pagkakataon mga paglingkod sa iyo, bago ka bumalik. Ingatan mo ang bawat isa at suplayin mo ang pangailangan ng bawat isa, lalong-lalo ng mga kapatiran na walang-wala. Huwag mo silang pabayaan, Ama. Ito ang aming samot na langin, sa iyong banal at mapaniyang pangalan na si Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, ating ipatong ating kanang kamay sa ating mga ulo, ang kaliwas ng karamdaman, ganoon din sa ating mga live webcast viewers, ang ating kanang kamay sa ating mga televiewers, receiver sa ating gadget receiver, at ang ating kaliwas sa ating karamdaman. Isipin natin na ang propeta ng Diyos na naglihan sa atin. Pudakilang Ama, Diyos na mapin sa lahat, malapit Jesus, sa dalangin pa rin ang aming mahal ginagalang na pastor, sa iyong mga parehang pangalan, malapit ng Jesus, aming sinasaway, lahat ang karamdaman, leukemia, cancer, diabetes, tuberculosis, high blood, di mo yung COVID, di mo yung sakuna, dysphasia, opposing spirit, pride and glory, cast out in Jesus' name, cast out in Jesus' name, be healed by Jesus, be gone, be healed in Jesus' name, be healed in Jesus' name. Tayong lahat magpasalamat in mahal. Sabay tatlong beses at sigaw, Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord. Sabi natin, I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. Ang lahat ng kapurihan, kaluhalhatian, pagparangal, pasalamat, ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Tayo dadako sa ating special offering, mga kapatid. Ting tinatawagan ni Brother Darwin Julian. Sabi manalangin mahal. Pasal tayo po sa mga manalangin. O po dakilang Diyos sa mga kapringiyang pahal Jesus. Suna pa rin po dalangin ginagalang mga Pastor Israel. Damal Panginoon, magandang hapon po sa God. Narito ngayon na bahagi pagbigay wa special po rin Malpinoon. Pagpalain itong oras Malpinoon itong oras pagbigay special. Aming mga kapatiran na walang sawa, sumusuporta sa banang gawain, na patuloy po na sumusuporta sa banang gawain, pagpalain mo sila Malpinoon at pagpalain mo din lahat mga kapatiran na wala ibigay dahil eskola, bigyan mo trabaho, negosyo, hanap buhay mo, Malpinoon, anuman hinahanap nila Malpinoon, bigyan mo Malpinoon trabaho God para may tulong po sa ibang nagawain na special bigay sa ibang nagawain Malpinoon. Pagpalain din kami God sa physical, financial, ligid po sa spiritual, nagpagpalang the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Amen, amen, amen. Amen. God bless you po sa ating beloved Brother Darwin Julian. Tuloy-tuloy tayo sa ating announcement, mga kapatid. Ang ating pananambahan sa lugar na ito, 3 beses pa rin, Miyerkules, Biyernes at Linggo.
Sa araw ng Miyerkules, yan ay alas 3 hanggang alas 7 ng gabi. At sa araw ng Biyernes, tayo po'y mag-umpisa ng alas 3 hanggang alas 8 ng gabi. At sa araw ng Linggo, alas 10 hanggang alas 3, mga kapatid. At ang ating Jesus Miracle Hour, sa ating suportahan, paki-like, subscribe, at share, mga minamahal. Lunes hanggang Huwebes, alas 7 hanggang alas 8. At sapagkat yung Biyernes, mga kapatid, ay kasalo ongoing po yung gawain natin. Kaya itinalo natin ng Sabado hanggang Linggo. So, Sabado hanggang Huwebes, mga kapatid. At yung Biyernes wala, 7 to 8 pa rin, mga kapatid. At ang ating Revival Crusade anniversary this coming September 24 and 25 or 23, 24. Hindi ko alam yung exact date, mga kapatid. Yung ating venue, mga minamahal, dito tayo sa may Southern City Colleges, worth 27,000 ang ating babayaran doon. Tapos pag may brownout, yung kanilang generator is 3,500 per hour. So, medyo mahal. Pero sana walang brownout. Yung 27,000, kung sino may mga puso dyan, mag-ambag-ambag tayo, siguro mabayaran natin yun. Amen? At kung sino yung may mga extra na pagpapala o hindi natin sabing extra, mas lalo kang pagpalain kung ibibili mo na lang man ng pagkain, ibinibigay mo pa. Amen? Kagaya ng babaeng bao. Kaya yun po ang tunay na may kagalakan sa pagbibigay. Kaya mga kapatid, huwag nating hayaan yung ating krusada, mga mahal. Makiisa tayo sa mga malalakas pa ang katawan, may bata-bata pa. Pili po tayong mag-alay ng 3 days fasting. Amen? Kung maalala natin si Esther, mga kapatid, buong Israel, 3 days lang sila, pati mga hayop hindi pinakain. Walang sa may Divisoria pala yan, yung covered court ng Southern City Colleges. Dito sa may Divisoria. Kaya malapit lang, mga minamahal. At kung sino yung may mga malalakas pang katawan dyan, pwede tayong mag-3 days. Pero mga senior na, wag na po, mga minamahal. Hindi na po tayo pinapapasting yung mga senior. Yung mga kaya pang mag-3 days fasting, mag-alay tayo, mga kapatid. Dito may naka 10 days na, may naka 8 days na, mga minamahal. Kaya kino-cover up na lang kasi wala man kami masyadong kapatiran nakikita nag-aayuno, mga minamahal. Pero yung ating krusada kasi, hindi lang yan para sa mga preachers at saka prayer warrior at saka mga choir member, magagawa. Tayo po lahat ito, mga minamahal, krusada, amen? Gagamitin tayong instrumento ng Diyos, pero ang Diyos ang mag-perform ng kapangyarihan, siya po. Amen? Bagamat pagod ka sa mga pagsasakripisyo, pag makakita ka ng mga gumagaling dyan, mawawala yung pagod mo. Luluha ka sa kagalakan. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga kapatid, makiisa tayo. Kung sino yung may mga pagpapala dyan, ipaabot nyo lang doon, dalhin nyo lang sa mga sisters information. Amen? At hindi na tayo magtagalin, mahal. Tayong lahat ay tumayo sa ating pansamantalang pagtatapos. Aking ibigay ang manalangin sa ating beloved Brother Jerome Marshall. Wala po ating nito po, minahal. Kaya mga kapatid, inuulit ko, huwag tayong mag-absent. Lagi tayong dumalo para ma-restore natin yung spiritual life natin. Amen? Yun po ang tanging kailangan nun para, kumbaga, ma-restore natin, mga kapatid. Tayo dadako sa ating closing prayer. May lihans po. Right after the prayer, may lihans. Lapit lang po sa unahan. Sa ating mga kapatid, Brother Jerome Marshall. Praise Lord, hallelujah. Ating manalangin sa ating temporal pag-iwalay. Hallelujah, praise Lord. Dakilang panan ng Ama, Diyos, na makaparin sa lahat, sa palan na pinakamamahal na Pinoon Jesus. Malapit noon, magandang hapon sa iyo, malapit noon. Narito kami malapit noon. Pasalamat, hallelujah, sa matagumpay yung gawin sa araw na ito, malapit noon. Mula pa sa MC Joyful Solemn, sa mga patutuo sa mga kapatiran, sa pag-awit ng mga beloved choir, sa pagbibigay ng kapo malapit noon, hallelujah. At yung banal salita malapit noon, ang napakinggan malapit noon, higit sa lahat, yung banal presensya malapit noon, hallelujah, patuloy, na maalim sa amin malapit noon, hallelujah. Salamat o Diyos, hallelujah, na taglay kalakasan malapit noon, kagalakan na sa aming puso malapit noon, hallelujah. At sa amin temporal paghihiwalay, ingatan mo kami o Diyos, hallelujah. At sa araw ng iyong banalagwain, malapit noon muli kami ibalik, hallelujah, pang sama-sama ka namin, purihin, sambahin sa Espiritu,
at sa katotohanan sa unang panalangin ng Pastor Winsor Almeida. Ito mo sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise. God bless you mga kapatid.